sabi ko, bakit ang ganda ng ngiti mo ngayon? Siyempre lang tayo, magandang ngiti natin dahil alam na natin, nasasahod tayo. Diba? 2 linggo tayo nagbabanat ng buto. Talagang tumutulong pawis natin sa init para talagang makapagtrabaho habang ang ating mga mambabatas. Nagkakaroon sila ng Senate serye. O, diba? Natawa ako Senate serye. Diba, Senate serye, kasabi nga nila, day 1. May takbuhan. Di ba? May nadapa pa. Gumulong ang bato. Oo, gumulong bato. Day 2, nagkaroon ng irian, nagsagutan, nagkasigawan. Sorry, not sorry. Sorry, not sorry. Di ba? Day 3, nangyari yung day 3? Yun na, umakabong aksyon. putukan. Di ba? The Senate is under attack. Senate siege. Senate siege. Ayan. Day 4. Anong ba nangyari kahapon? Ayan na, may naka-eskapo. Yun na. Ayan na yung tinatawag na Batman and Robin. Batman, and Robin. Pero sabi ni Senate President Alan, he did not escape in the legal technical term. Sabi niya, he left. Di ba? Inaano niya. Pero kasi yung misis mismo ni Senator Bato, sinabi, Nancy, escape. Si Nancy, escape. No, sabi niya, binabasa yung escape quote and quote. So she was very safe with her wordings. Ayun. Pero yun na nga, day 4, eskapo. Di ba? Parang Richard Gomez at saka sino bang gumanap kay Sir... Don Sulweta. Hindi. Ay, di ba? Richard Gomez played the role of Sergio Osmeña. Tapos yung isa, si Christopher De Leon. Anong pelikula yan? Eskapo! Eskapo talaga? Yes, ito sa story of Henny Lopez. Naku, parang hindi naman galing ABS, hindi mo napanood yon. Baka anong taon ba yan? 2000-something. Something depends. Baka nanganganak ako ng panahon. Tapos day 5, ayan, today. Abangan natin kung anong mangyayari ngayon sa serye na ito. Pero speaking of that nga, dahil nga sa kaguluhan dyan sa Senado, nako Ricky, nag-trending worldwide ang Pilipinas. Hindi dahil sa turismo, hindi dahil sa mangga natin o sa ube, kung hindi dahil nga dito sa pangyayari dyan sa Senado. Ikaw na magkwento, ano yung mga lumabas sa abroad? Hindi ko alam kung mapaproud ka kasi Philippines mention, pero ito hindi talaga no? Halos lahat po ng international news networks nakaabang. Talaga. Ang Al Jazeera nga, ito pinapanood ko to may immediate coverage pa agad mula mismo sa scene. So, there was a reporter. Yes, there was a female reporter. Tapos itong New York Times, alam naman natin, sikat na sikat itong New York Times. Dinikit agad yung shooting incident sa issue ng arrest ni Bato. Siyempre, sabi nila, bakit nagkaputukan? Di ba kumbaga yung pinaka-controversial dyan, ayoko naman sabing most wanted, ay si Senator Bato. So, ang New York Times nga, chaos in Philippine Senate as Duterte ally faces arrest. Ayan ang kanyang headline. Grabe, para tayo na sa Wild Wild West. Correct. Diba, siyempre, sumunod din ang Washington Post. Washington Post naman. Angle po ang lata. Gunfire. Heard at Philippine Senate amid standoff with lawmaker facing arrest. Diba? Yan naman sa Washington Post. Tapos sa ibang news agency meron naman din, po. Ano pa yan? Ang CNN. Siyempre, kilala natin ang CNN. Sikat na sikat ito. Yes. Very action thriller ang kanilang title. Ang title, Gunshots Fired in Philippines Parliament as Senator Wanted by ICC Resists Arrest. Di ba? Parang Netflix synopsis yan. Ulitin ko sa CNN. Gunshots fired in Philippines Parliament as Senator Wanted by ICC resists arrest. Ayaw talagang sumuko ni Senator Bato. Ang BBC News. Isa pa UK, yan. isa Napakatindi pang nito. Ang BBC News naman po, may matching pictures pa. And I think this is a video actually, ng mga journalists na nagtatakbuhan habang may putukan sa Senate. Ang kanilang headline, Gunshots fired in Philippine Senate where lawmaker wanted by ICC is hold up. Suppose. Tapos, syempre itong Sky News naman sa Australia, Down Under, pinakita yung mga taong sumisigaw at tumatakbo habang may gunfire sa background. So talaga nakaka-tense talaga panoorin yan talaga. Di ba sabi ko nga sa iyo, isa sa mga reporter, isa sa kasama natin sa industriya, umiiyak kasi kasama pala niya yung mga NBI agents. So sila yung pinuputukan. Grabe. So nakita niya siguro yung kanyang kamatayan na lumalapit sa kanya. Nag-flash talaga. Di ba? When your life flashes before your eyes. So talagang siya, habang nire-report niya,
Ayan, talaga, humahagulgol na siya. Kaya Oo. sinabi sa kanya ng kasamahan niya na sa studio, parang basta siguraduhin mo muna na ikaw ay safe. Tama. Di ba? Don't chase a story if you're putting your life at risk. It's not worth it. Pero di ba? kasi alam mo, pag talaga ikaw ay nasanay na isang Second journalist, nature, diba? Oo. second Alam nature. ba, hindi ko alam kung nabaltaan nyo ha, Oh. binigyan na pala na warning yung mga media noon. 30 minutes before it happened, the commotion, Oh. sinabihan sa kanila, magla-lockdown na. Ay, no, sorry, after the commotion, magla-lockdown Down na. Oh. Ay, hindi. Tama. Before, sorry. Again. Kasi Take two. Take two, yan. Oh. Sinabihan naman pala yung mga media people, Oh. kung gusto nyo, kasi magla-lockdown na tayo, Oh. pwede na kayo lumabas. Umuwi. Pero ang journalist, papayag ko yun. All the more you say that, Diba? oo, all the more that, sila nag-stay. controversial. Kaya saludo po ako sa ating mga kasamahan dito sa ating sa journalism dahil, Oo. diba, we are the watchdogs talaga. Correct. Talagang ipupursue talaga nila yung storya Oo, para yung talaga katotohanan. mabigay sa inyo impormasyon. Tamang impormasyon Oo. ang katotohanan. Oo. Habang naman po ang Channel News Asia, CNA po, Naku. dito po yan. Oo, sa At ang Singapore. Business Times, correct. Oo, ang focus naman po nila, syempre ang statement ng ating Pangulo. Ang kanilang headline, Philippine politician wanted by ICC makes escape after Senate chaos. Yun po ang Channel News Asia. Pinapad ko rin yan Ito naman, hindi nagpahuli si Daily Saba ng Turkey. Sinabi lang direct result daw ito ng standoff ukol sa arrest ni Bato. Ayan. At syempre may analysis portion din po ang DW News. German naman to, Deutsche Welle from Germany. Naglabas pa ito ng interview with a Southeast Asian expert. O, ayan, di ba? Talaga nakakahiya talaga tayo. World News. And paano tayo makaka-attract ngayon ng mga foreign investors? Eh, yun na nga. Correct, diba? correct. Kaya nga in line of that, di ba? Because of that incident, ito ang nakaka-heartbreak. Foreign buyers defer Philippine trips after Senate chaos. They were Grabe supposed to talaga. come here. There were supposed to be 4 foreign buyers scheduled to visit the Philippines to place garments and furniture orders. Ang estimate nila, dapat kung natuloy ito, mga $300,000 sana dun sa 4 buyers na yan. So, nung nangyari itong putukan dyan sa Senado, ay sabi nila, teka muna. Siyempre. Wag muna. So, ngayon, sabi ng Pilipinas, naku, babalik kaya sila dito? Or wala na? Or altogether canceled na yung kanilang trip? Diba? So, yung mga ganyan na nakakahinayan. Kasi nga, siyempre, di ba, ang taong bayan nga, ang tanong ngayon, kung kayang gawin yan sa isang senador, sa isang vice-presidente. Di ba, paano pa yung common tao? So, ikaw, kung ikaw ay foreigner, bakit ka patatapak? Kung senador na yan, pinaghahabol-habol, di ba? Ay, nagkakagulo. Okay. Kaya, ang tanong po ng mundo, anong season finale na naman ito, Philippines? Sana finale na, pero parang malayo pa. Nako, malayo pa yung ating mag-multiple lalakbayan. choice kaya tayo kung ano kayang sa tingin nilang season finale. Pwede, no? 'Di ba? Maraming season finale na 'yan. Di ba parang tandaan mo nung bata tayo? Meron ako, ang unang libro na kaya ako nahilig magbasa, yung daddy ko, binilan ako dati, siguro I was in grade 1. Choose Your Own Adventure. So it's a novel, tapos pipili ka yung sa page. ending, Anong correct. gusto mong ending, tapos depende yan sa magiging katapos. Ayan, may habang hinahanap si Patty. May hinahanap ako kasi nakakatawa sila. Itong mga klasiko, saan ko ba nahanap yun? Yung Sa mga chat group titles mo? nga, yung mga titles nga ng mga pelikula na meron yun. na, meron tayong title yan, for this, kaya nga, mamaya hanapin ko, i-share ko yan kung ano yung mga nakita nilang mga, ito, yan na, Senate Theater of the Philippines. Part 1, The Temple Run. Part 2, Shout! Di ba? Yan yung kay Robin Padilla. Part 3, Are those movie titles? Yes! Ang part 3, iputok mo! napakapangit Iputok naman mo! ito. Tapos yung part 4. Kayo galing yung title na yan. Basta, ito na nga, part 4. Hulaan mo kung kanino ito nauukol. 10,000 Promises. Kay Cayetano, di ba? Part 5, Flood Control Project. Alam nyo na yon. Tapos, ayan, yung number 6, abangan nyo na lang kung ano yung mga magiging title. Alam mo, pwede tayo gumawa nga, no? Mga movie mag-produce titles. tayo? Mag-produce tayo ng movie titles? Ayoko, hindi yung blockbuster. Walang manunood. Napanood na nila. Ako na lang sa popcorn. Ikaw na lang ito sa na, parang popcorn. gumanda-ganda naman yung inyong araw. Sige. Ito po, dumako lang po tayo dito sa isang good news dahil po, nagbabalik po ang serbisyo publiko ng Net25. Muli maghahatid ng serbisyo publiko ang Net25 at ang Radyo Agila sa pakikipagtulungan ng LTO mamaya po dito sa Net25 Crowns. Ayan, nagbukas na.
Ayan na, nagsimula ng alas 8 ng umaga. Yan, kasabay Oo. po natin magsimula. Pwede kayo magtungo para sa mga sumusunod. Renewal of registration, renewal of license, medical for license renewal, student license application, smoke emission test, TPL insurance. Ang mga nais pong mag-avail ng nasabing mga serbisyo ay magtungo lamang dito sa Net 25 grounds mula alas 8 ng umaga hanggang mamaya po yan, alas 4 po ng hapon. And again, our address is 25 Central Avenue, Diliman, Quezon City. Oh, ayan yung We mga are in Barangay Culiat. Barangay Culiat. Yeah. O ayan, kanina pagdating ko, nakita ko na yung bus nakaparada na. Inaayos na nila Oh, talaga? ang kanilang setup. Ikaw hindi mo naman kailangan mag-LTO. Hindi ko pa kailangan mag-LTO. Okay, so samahan nyo kami hanggang alas 10 ni Ricky Girl. Dahil masaya kami, dahil nga Payday Friday Yay! ngayon, bibigyan Yay! namin kayo ng super panalo news. Ito magandang balita ito. Kanina nung binabasa ko ito, Ay, ganun ako. talaga? Tingnan natin kung Kasi ako. maaantig ang inyong mga puso. Isang Singaporean bride-to-be, ang pangalan niya ay si Kelly, may isang special na request lang siya para sa kanyang wedding day. Yan daw ay makasama niya ang kanyang Pinay na yaya, Pinay nani niya, nakasama niya halos 27 years. Ang kanyang Pinay yaya ay si Nanay Lita, na parang tumayo bilang second mom niya. Imagine, she worked for the family for 30 years. Wow, nanay na niya talaga Oo, yan, Nanay ano? Lita. So, nung 2018 pa raw, huling nagkita ang dalawa matapos nga mag-retire si Nanay Lita at bumalik na sa Antique. Dating magsasaka si Nanay Lita bago siya naging OFW sa Singapore at halos 3 dekada niyang inalagaan ang pamilya ni Kelly. Kasi Kelly nga is Grabe, 27 years kinikilabutan old. ako, Kaya Pat. nga, di ba, imagine, she served the family for 30 years. So, mula pagkabata hanggang pagtanda, lagi raw nakasubaybay si Nanay Lita kay Kelly. Pati raw yung mga sikreto nito, syempre, naku, di Syempre. ba? Alam niya. Yung mga di mo pwede sabihin sa nanay mo, sa nanay kanya mo yung, sasabihin. Nanay Oo. Lita, I have a date tonight. Diba? Can you just tell mom that I'm in my classmate's house? Teka lang, iba yan, Diba yung mga ganyan? Kuluding yan. Di ba, gawain ko yun Oo, gawain mo. Niyaya ko dati talaga Sabihin mo, sa bahay lang ako nakaklase ko, paghanapin ako ni mami. So, kaya naman para kay Kelly, hindi lang yaya ang turing niya kay Nanay Lita. Talagang parte siya talaga ng pamilya. So, bago umuwi noon si Nanay Lita sa Pilipinas, binigyan pa raw siya ni Kelly ng photo album para remembrance ng kanilang mga special memories, happy memories sa Singapore. O, tingnan mo, meron pa siyang pa-remembrance. At ngayon, ikakasal na nga si Kelly, personal talaga daw, pinapunta sa Singapore si Nanay Lita para maging bahagi ng kanyang surprise yan? wedding. Surprise sa kanya yan, Ito nga, ano? makinig Oh, ka ano, sa sige na nga, sige storya. na. Ayun na. So, Oh. ito pa, muntik na hindi Ano? na matuloy yung pagpunta ni Nanay Lita sa Singapore kasi nagkaroon siya ng konting problema sa kanyang passport. Pero syempre, nagawa ng paraan. Where there's a will, there's a way. So, anong naging ending? Akala ni Kelly, hindi na makakarating si Nanay Lita. Pero sinorpresya siya ni Nanay Lita sa mismong araw ng kanyang kasal. She made it just in time for the wedding. Kaya mo yan? Diba? Go. Kaya mo yan? Hindi, kaya mo yan? O next, go. Oh, 'di ba? Talagang makapagbagbag damdamin. 'Di ba? Dahil kitang-kita kung gaano kalalim nga yung pasasalamat at pagmamahal nila kay Nanay Lita. Kamukha na nga nila si Nanay Lita. Oh, O, tingnan mo, akala imagine, mo Singaporean na rin. Grabe, 30 years served the family for 30 years. So she had to be there for that special occasion. Teka naman, tatanggal ang aking false eyelashes. Nakakaiyak, 'di ba? Naku, talaga si Nanay Lita. So yung mga ganyan, 'di ba minsan sinasabi natin, nako, OFW, iniiwan nila yung mga pamilya nila para mag-alaga ng ibang pamilya. Pero tingnan mo yan, talagang na-appreciate ng Singaporean family na yan, si Kelly, yung pagmamahal na binigay sa kanya ng kanyang yaya. Diba? At saka, this is not the first time, di ba? Alam ko mayroon ng ganyan dati, no? Maraming mga ganyan mga storya Iba talaga magmahal ang isang Pilipino. O, naka-wheelchair na si Yaya. Oo, imagine, 30 years old, sabihin natin, senior citizen na yan for sure. Diba, imagine, doon na siya tumanda. Tumanda. Dating magsasaka pa. Grabe, yan. Saludo po kami, Nanay Lita. Nanay Lita. Ayan. O, ito naman, Papi. Para sa mga jet setters po dyan, visa free na. Oh, yan! Ako! O, yan na, ikaw yan, sa'yo yan.
baka mag-stop over ka dito sa iyong trip dahil napaka-pogi ng kanilang Pangulo. Pangulo, oo. Visa-free na po para sa mga Pinoy ang Paraguay. Pwede nang bumiyahe sa bansang Paraguay sa South America nang walang visa para sa ordinary passport holders. Nilagdaan ang kasunduan noong May 11 sa Malacanang sa official visit. Ito, Patpi, dapat makita mo yung retrato nitong Paraguayan President Santiago Peña Nakita ko, Palacios. oo. Yan. Maganda rin ang mga kanilang kalikasan dyan, di ba? Big win ito para sa mga Pinoy travelers dahil less hassle. Di ba? Si President at mas madaling mag-explore na lugar. Bagamat hinihintay pa ang full details, kagaya po ng exact effectivity at haba po ng stay, marami na kaagad ang excited. Idagdag ang Paraguay sa kanilang travel bucket list. Pero ingat po medyo magulo rin po dyan sa Paraguay. Magulo. Tsaka dapat marunong kayo magkastila. Ola-ola. Di ba? Pero nako, yung mga mahihilig sa mga AFAM, ayan, sige, pumunta kayo na dyan sa Paraguay. Buwis-buhay. Buwis-buhay. Okay, ito naman, isang Filipino-American collector. Nako, ito, usaping yayamanin. Ang gumawa po ng ingay sa international art scene matapos po makakuha ng rare one-of-one isang piraso lamang po na isang Picasso collectible. Di ba? Kilala niyo naman si Picasso. Magaling na artist talaga yan. Pintor. Pablo Picasso ang kanyang tunay na pangalan. Siya po ay si John Singson na kaunaunang Filipino-American. Wow. Aba. And it's so young. Ang bata pa. Nakasecure ng ganitong klaseng Picasso acquisition sa pamamagitan ng isang private transaction na para lang sa mga elite collectors. Aba, magkano kaya ang binenta, nabili ni John Singson? Are you my friend, John? Diba? Pogi Hindi ito basta artwork lang dahil kasama rito po ang isang personal handwritten letter ni Pablo Picasso at isang original Type 1 photograph na sinasabing tuturing na highest level of authenticity sa vintage photography world. Ayan. Tahimik man ginawa ang bentahan, may tuturing itong major milestone sa global collecting circles at another proud moment para po sa Pinoy community abroad. Hindi sinabi kung magkano binili niya dyan sa Picasso baka hindi na siya makauwi sa Pilipinas kapag sinabi one of one Picasso na picture. Okay. Ang dami natin sinasaluduhan ngayon, Magandang Talagang mga balita very yan. cool. Para naman, break muna tayo sa masasamang balita. Kaya nga minsan nagsasend ako ng mga funny memes kay Patrick kasi nakaka-stress na talaga ito nangyayari sa atin sa Pilipinas. Makaka-stress ba itong weather? Medyo nakaka-stress din. Pero bahagya naman bubaba yung ating mararamdamang halumigmig ngayong araw. Init, no? Alamin po natin ngayon ang ating status ng ating panahon. Nananatili pa rin ang low pressure area or LPA na dating tropical depression Kaloy sa bansa. Tagalan niya, low staying ni si Kaloy Huli itong namataan sa layong 1,055 kilometers east of southeastern Luzon pero wala na itong effect sa bansa. Patuloy naman po na mararanasan na mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Asahan na maximum temperature ngayong araw na 35.1 degrees Celsius mamayang 2:00 ng hapon. At lulubog po ang araw mamayang 6:17 in the evening. Nasa 4 to 6 places or areas ang makakaranas po ng danger level heat index at para po ngayong araw na May 15, 2026, asahan na po ang 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, sa Cagayan. Sa Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Hacienda Lucita sa Tarlac, Sangli Point sa Cavite City, Borongan, Eastern Samar, Giwan, Eastern Samar. Ang heat index po ay nagpapakita kung gaano kainit ang nararamdaman ng katawan ng tao sa pamamagitan ng pagsasama ng temperatura ng hangin at halumigmig. Kapag mataas ang halumigmig, bumabagal po ang pagsingaw ng pawis, kaya mas nahihirapan ang katawan na palamigin ang sarili nito. Tandaan, lagi uminom ng tubig at magdala ng panangga laban sa araw. Mamaya makakausap po natin ang Pag-asa para tanungin natin kung gaano katagal pa kaya itong mainit na weather, 'di ba? Kailan natin aasahan na may konting ulan? Kailan kaya lalamig naman ang panahon? 'Di ba? Tatanungin natin bakit si Kaloy overstaying na? Wala ba siyang balak umalis? Baka naghahanap ng kliyente si Kaloy. ng kliyente. Si Kaloy. Hi, Kaloy. Okay, because today is Friday, nako, syempre, abisuan na namin ating mga motorista.
kung anong aasahan nila next week, lalo na pagdating po ng Martes, dahil yan po ang galawan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi maganda pong balita, isa pa to sa hindi magandang balita. Ayan, base po sa pagtataya sa 4 na araw na kalakalan sa world market, nako, mas nasa mahigit 2 piso na po kada litro na dagdag presyo po ng diesel, habang mahigit piso po kada litro ng gasolina. So based on 4 days trading pa to, no? So if the trend continues, ayan, asahan natin talaga tataas po talaga ang mga produktong petrolyo. Diesel, 2 pesos ang kanilang estimate per liter sa pagtaas. Ang gasolina, piso ang pagtaas po kada litro. Habang ang kerosene daw, may pagbaba baka ng 20 centimos po kada litro. So yan po ang estimate. So kung ako po sa inyo, magpakarga na po kayo ng diesel o ng gasolina this weekend bago dumating ang Martes. Okay? Okay. Ayan na po. Okay, and Ito. kasama na rin po sa bad news. Di may bad news tayo. Tuloy-tuloyin na natin, di ba? At least sila reprieve. Ayan, meron Nako. tayong mga good news kanina. Oh, sige, so ito na yung bad news. Ito na po, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sumadsad ang piso kontra dolyar sa pinakamababa talaga sa kasaysayan. Sumadsad na po sa 61 pesos and 64 centavos. May paghina po ng 26 centavos po kumpara po sa naging palitan noong Miyerkules halagang 61 pesos and 30 centavos. Sumadsad na nga to sa pinakamababang halaga sa kasaysayan ng piso kontra dolyar. Narito naman po ang palitan po ng piso kumpara sa iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos, Euro, 72 pesos 6 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos 85 centavos, at ang Saudi Riyal, 16 pesos and 39 centavos. Ayon pa rin po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, ano yung mga issues natin mamaya? Simulan po natin sa patindi ng init po dito sa ating bansa na umaabot na nga sa 50 degrees Celsius minsan ang heat index sa ilang bahagi po ng Pilipinas. Kaya lagi namin pinapaalala po sa inyo na lagi magdala ng panangga laban sa init. Alamin po natin ang update ngayong panahon ng tag-init dahil makakausap po natin ngayong umaga ang Pag-asa Weather Specialist na si Obet Badrina. Obet Badrina, yan ang issue number 1. So yung mga gustong gumawa ng plano over the weekend, ayan, alamin po natin yung status ng ating panahon. Issue number 2 naman po, nakakabahala na po ang pamamaril na naganap po nga dyan sa loob ng Senado nung Lunes, May 30, hindi nung Lunes, nung Wednesday. Miyerkules. Kaugnay pa rin ito ng ICC warrant of arrest laban po kay Senator Bato de la Rosa. Kasabay nito po ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nagpapakita ng tumitinding tensyon sa politika ng ating bansa. So pag-usapan po natin ang political climate, kasing taas ba niya ng temperatura? Nag-50 degrees centigrade na ba dyan? 50 degrees Celsius? Yan, makakausap po natin ang ating suking political analyst, ang napakahusay na si Miss Malu Tiquia. Yan po ang ating issue number 2. Issue number 3. Tala, kasabay po ng tensyon sa Senado, umiinit din ang sitwasyon sa online Ako, world. correct. Matapos po ang insidente sa Senado noong May 13, sunod-sunod na ang pagkalat ng fake news sa social media na nagdulot ng kalituhan at panic sa mga netizens. Yes. At dahil po dito, kaagad namang umaksyon ng DICT at CICC upang pigilan ang paglaganap ng misinformation and disinformation online. At para bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag ukol sa kahalagahan ng fact-checking sa internet. Ang hirap na nga eh. Even may daddy say, hindi mo alam minsan kung Maski ano na may yung... double check yun, yung blue check, di ba? Na napepekis rin pala Lalo yun. na may AI na ngayon, Oo, di ba? oo. Makakausap po natin ngayong umaga ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na si Yusek Aboy para isasabi sa kanya kahapon, bakit ka nakasimangot? Mag-guest ka na dito para ikaw ay sumaya. Sumaya. Konti. Bakit daw siya nakasimangot? Eh, syempre, yung Puro problema mga niya. puro mga Oo. fake news ang inaano nila, no? Sinasangga. Nilalabanan nila, no? Yan. Oo nga, no? Mas Oo. mabilis kumalat ang fake news sa totoong news. Bakit Itong kaya? kasi syempre, ang alam mo na, maraming marites. Ano yun, may mga force multiplier. Kumbaga, pag ikaw, alam mo tutunay, parang careful ka kasi ayaw mong ikaw ang maging parang bearer of true Of news. the true news, Pero yung mga oo. nagfe-fake news, parang ang bilis-bilis nila mag-spread, no? They want to spread like wildfire. Alright, Bakit kaya? Dapat may maging accountable Kaya na dyan. nga di ba? wala pa kasing nakukulong ng tuluyan eh. Okay, yan po ang mga pag-uusapan namin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Days. Oras! Alas
8:31 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mo maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli! Alas 8:32 na po ng umaga. Narito na po ang ating sunundang pangunahing news ngayong Payday Friday. May 15 na po, 15 ng Mayo. Ito po, nakaalis na po si Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Ilang oras lang matapos umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob mismo nito. Base po sa ulat ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms, umalis po si De La Rosa bandang alas 2:30 ng umaga ng Huwebes, kahapon, May 14, kasama si Senator Robin Hood Padilla na isa sa mga pinakamasugid na taga-suporta ni Senator Bato. Kinunpirma ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Narito po ang kanyang pahayag. Pakinggan po natin. On May 14, 2026, at around 2:30, the Communications Sector reported to the Sergeant-at-Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Tinig po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nakatanggap rin ng mensahe si Senate President Cayetano mula sa may bahay ni Senator Bato de la Rosa na si Nancy, kung saan ipinaabot nito ang pasasalamat sa suporta ng mga kasamang senador, lalo na po sa majority bloc. Mas pinili raw ni Senator Bato na umalis para sa kapayapaan ng Senado at sa kaligtasan ng lahat na naroon. Narito muli si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam namin hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Tinig muli ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dinipensan rin ni Senate President Cayetano ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa. Wala anyang illegal dito at wala rin anyang obstruction of justice na nangyari. Malaya anyang makakaalis ng Senado si Senator Bato. Nilinaw rin ni Senate President Cayetano na wala siyang nakitang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Inulat naman po ng Bureau of Immigration na walang bagong travel record si Senator Bato. May mga spekulasyon na sinadya ang insidente sa Senado bilang panlinlang para makaalis si Senator Bato mula sa Senado, bagay na hindi nagustuhan ni Senate President Alan Peter. Binatikos ng senador ang mga nagdududa na inatake ang Senado. Narito muli si Senator Alan Peter. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, isip natin attack. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Tinig po yan, ang galit na tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Base raw sa inisyal na investigasyon, tinangkang pasukin ng armadong lalaki ang Senado. Una raw silang sinita ng mga taga-OSAA, Office of the Sergeant-at-Arms, na nagbigay ng warning shot pero gumanti ng putok ang mga hinihinalang NBI agent dahilan para magpaulan ng magkakasunod na putok ang security force ng Senado. 27 basyo ang na-recover sa panig ng OSAA habang 5 basyo naman ang nagmula sa kabilang panig. Inamin po ni Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska na siya ang una nagpaputok ng baril. Warning shot anya ito para sa mga agent ng National Bureau of Investigation na nasa loob ng Senado, particular ang isang umanong agent Francisco na may dalang AR-15 rifle. Nilapitan umano ni Aplaska ang naturang agent at tinanong ito tungkol sa kanyang pagkakalinlan. Tumayo lang umano ang agent na naging dahilan para magpaputok ng warning shot si Aplaska. Ayon naman po kay Senate President Alan Peter Cayetano, nagpaputok rin ng baril sa ere ang naturang agent. Samantala, ibinunyag ni Aplaska na hiniling ni De La Rosa kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates kung maaari siyang manatili sa chief residence sa Camp Crame kasunod po ng nangyaring putukan sa Senado. Sumagot niya si Nartates na may espasyo sa PNP
Pero syempre, sa custodial facility, how can you state that chief police office residence? Syempre, siya na yung bagong chief police. Hindi anya malinaw kung nagbibiro lang si Nartates. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang Joint Independent Investigation ng DILG at Senado sa insidente. Nakatakdang silipin ang lahat ng kuha ng CCTV camera para mabigyan linaw sa buong pangyayari. Handa raw ang NBI na makipagtulungan sa investigasyon. Narito po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Nartates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang Perfect siya, diba? Okay, cash on delivery to, guys. Game? 20 lang ang meron. Matibag, ako, reaction ko lang dyan, di ba sabi nga nila bakit nag-react ng ganun si Senate President Alan Peter Cayetano? Paano? The Senate was under attack! Sabi nga, galit na galit Pero sabi nga ng mga media, sabi niya parang he was saying na parang anong klaseng tanong yan, di ba? Hindi niyo ba nakita kayo mismo yung mga buhay ninyo? Sabi ng mga reporter, alam naman namin nandun kami, pero kailangan namin, trabaho namin magtanong para makita namin yung sagot mo kung tuloy-tuloy ang naratiba. At paano ka sumagot? Paano ka sumagot at kung ang kwento mo, ang sagot mo ay magsasang-ayon sa naratiba sa nangyari. Kaya marami ang nagdududa sa nangyayari. Kasi nga, the way he reacted, di ba? Tapos yun nga, parang it was so convenient, di ba? Nagkataon lang ba na nagkaroon ng mga NBI agents daw doon, nagkaputukan, naglagay kaagad ng mga vest, ang usaa, bagong appointed lang si Aplaska, 'di ba? Kasi nga nag-changing of the guards, 'di ba, ng Senate President. So marami talagang question at hindi lang ang media nagtatanong, ang buong taong bayan nagtatanong. So dapat bilang ikaw isang mambabatas, dapat hindi ka napipikon. Nagbibigay ka talaga ng panahon para sagutin ang mga katanungan. 'Di ba? Isa 'yan, yung parang yung hindi mo dapat ipairal yung di ba, yung defensive. Napikon daw. Baka naman the for emphasis. Senate is under attack. Baka for emphasis. And he corrected, the Senate was under attack. It's under attack. Di ba? Kaya paulit-ulit yan So anyway, sige Ricky, Kaya baka naman bugso lang ng damdamin. Di ba yung pagkagat? Anyway, ito, sinisisi na po ni Vice Presidente Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyayaring gulo sa Senado at sa bansa. Ayon kay VP Sara, pag-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng respeto sa institusyon ng Senado ang nangyari. Narito po ang pahayag ni VP Sara all the way from the Netherlands. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Pinangangambahan din ni VP Sara na pwede magkaroon ng charter change para manatili sa kapangyarihan ang Administrasyong Marcos. Narito po muli si VP Sara. What you are Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Nanindigan naman ang Malacanang na walang basihan at sustansya ang mga pahayag ni VP Sara. Samantala, sinabi naman po ni Senator Erwin Tulfo na binago ni Senate President Alan Peter Cayetano ang planong all-member caucus noong Miyerkules, May 13 at ginawa itong pulong para sa mga miyembro lamang na mayorya. Ito anya ang dahilan kung bakit wala ng senador mula sa minorya na mangyari ang insidente ng putukan ng baril sa Senado. Sinabi rin ni Senator Riza Hontiveros na nag-uwian ang mga minority senators at kanilang mga staff pagkatapos ng sesyon. Nanawagan siya sa publiko na huwag ito politikahin. Nauna rito lumabas ang mga intriga na kumikestyon kung bakit walang minority senator sa Senado na mangyari ang insidente.
Samantala, nanawagan po sa Philippine Military Academy Alumni Association Chairperson and CEO Ricardo David sa kanilang mga miyembro na manatiling walang kinikilingan sa sitwasyon ni De La Rosa. Sinabi ito ni David matapos manawagan si De La Rosa ng suporta mula sa kanyang mga kasama sa PMA. Bahagi po si De La Rosa ng PMA Sinagtala Class of 1986. Di ba naging songer? Naging singer pa Singer si ba? Senator Bato. Kinanta niya yung PMA King. Ay, oo. Oo, remember that? Kaya ito na nga, siguro yan ang in reaction yan. Okay, sa ibang balita, magtitipon po ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18, para simulan na po ang proceedings sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang sulat kay Speaker of the House Faustino D. III na may petsang May 14, formal na po na kinilala ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagtanggap ng Senado ng Articles of Impeachment na ipinadala ng Kamara de Representantes nung gabi ng Miyerkules, May 13. Di ba? Ang daming pangyayari nga niyan eh. Nakatakdang magtipo ng impeachment court alas 3 po ng hapon ng Lunes. Ayon po kay Cayetano, inatasan po ang Senate Secretariat na isama ang Articles of Impeachment sa calendar for ordinary business para maipasa sa impeachment court. Aatasan din anya ang mga partido na humarap sa impeachment court sa tutukuyin pa lamang na petsa. Tiniyak din po ni Senate President Alan Peter Cayetano na kung may mangyayari mga pag-aantala sa proseso, hindi daw ito magmumula sa mayorya. Narito muli ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. That's why sa letter, I just wanted to be safe. Sinabi ko doon on Monday or the soonest time or forthwith, no? If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. Tinig po yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Isinalarawan naman ni House Secretary General Chaloy Garafil na maayos at alinsunod sa konstitusyon ang pag-asa na ang pagpasa ng Kamara sa impeachment case ni Vice President Sara sa Senado. Sa buong proseso anya ay nanatiling nakatutok ang Kamara de Representantes sa maayos na pagpatupad ng tungkulin nito sa ilalim ng konstitusyon. Tuloy-tuloy anya ang pagtatrabaho ng House personnel para matiyak ang maayos na reproduction, verification, collation at transmission ng mga dokumento. Nakagawaan niya ang House Secretariat ng 27 printed na kopya, 27 printed reports ng Committee Report number 261 tungkol nga sa House Resolution number 989. Bukod pa rito, ang 27 daw ang na flash drive na naglalaman din po ng kopya ng Committee Report. Noong Miyerkules, inakusahan ni Senator Amy Marcos ang Kamara ng pag-aantala sa impeachment trial dahil sa pagbabago ng liderato nito. So ayun, no? Kaya naging controversial rin yan kasi nagkataon nung Wednesday rin, di ba, nung nagkaputukan, i-deliver nga yung articles of impeachment. So there were two, kumbaga, Events? two events, oo. High event. Di ba, yung si Bato na dapat mayroon daw huhulihin, tapos ito nga, yung pagtatransmit ng ng report para sa impeachment. Sa palagay mo ba, Patty, magkakaugnay ang mga yan? I'm sure. Ngayon na. I'm sure. At ang oras, alas 8:45 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Obet Badrina, ang ating pag-asa weather specialist. Ako, sana magandang balita bibigay sa atin ni Obet sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:47 na po ng umaga. Scents by Savalgar, the scent of royalty, has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Savalgar, amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Ayan na lang yata yung mamahalin mo ngayon. Yan na lang, pabango. Oras muli, alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginong Obet Badrina, ang ating pag-asa weather specialist. Magandang umaga po, Obet. Welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Good morning po. Ganyan din po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Meron pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Ito pa rin yung mga remnants po ng bagyong Kaloy. Bagamat possible po na malusaw na rin ito within the day or the next few days. At wala rin naman itong epekto sa ating bansa. Kaya patuloy na mainit at maliwalas sa panahon ng mararanasan sa malaking bahagi nating bansa. Bagamat nakakamonitor na po tayo ng mga localized thunderstorms. May mga pagulan tayong nakita sa ilang bahagi ng Mindanao at dito sa may area ng Aurora. Pero po ito ay mga
isolated o pulo-pulo lamang. Dito sa Metro Manila, maliit pa rin yung posibilidad ng mga pag-ulan, bagamat possible po yung ilang localized thunderstorms dakong hapon hanggang sa gabi. At sa ngayon po, wala naman tayong minomonitor na iba pang low pressure area. Possible po this weekend, generally fair weather pa rin tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Mainit na panahon pa rin ang mararanasan at base po sa ating forecast heat index ngayong araw, ilang lugar pa rin po makakaranas ng hanggang 44 degrees Celsius na damang init or heat index. Gaya po ng bahagi ng Eastern Samar at gayon din po dito sa may area ng Sangli Point sa Cavite, maging dito sa may Tuguegarao at gayon din po sa CLSU sa Muñoz, sa Muñoz sa Nueva Ecija. Sa mga lugar ito, maaaring umabot hanggang 44 degrees Celsius ang damang init. Kaya patuloy na paalala ng pag-asa, uminom ng tubig at iwasang ang direktang sikat ng araw sa tanghali hanggang sa hapon upang makaiwas po sa mga epekto kagaya ng heat stroke. Wala rin po tayong nakataas sa gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalayag po sa ating mga sa ating mga karagatan ay ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandahat at mga bangka sa mga baybayin po ng ating bansa. So yan po ang ating latest sa lagay natin panahon. Obet, ano lang, phone-in question. Sabi mo, magandang panahon. Maganda ba talagang panahon? Ang init-init. Hanggang kailan po natin mararanasan yung ganito? Si Ricky, ang aming weather girl nga dito, rini-report niya araw-araw, umaabot na ng 48. Kanina nga ata, may 50 pa. May 50 na, no? Kailan ba bababa yung temperatura? At least naman sa yung komportable, yung mga maski na 25, 26. Naku, Asa pa ako, no? Punta tayo ng Sige, Baguio. sa 30 na lang, sa 30 na lang. Ano, kailan ba yun, yung magandang panahon talaga? Oo nga po. Tama yung sinabi niyo, kaya po yung ginamit ko maaliwalas. Kasi yung maganda yung Hindi lang pala maganda, maaliwalas. So pag sabi kasi natin maaliwalas, ibig sabihin mainit at malit yung posibilidad ng mga pag-ulan po. So yung tanong niyo po, kailan ba magsisimulang bumaba sa umabot po ng 35 degrees Celsius po yung actual temperature po for Metro Manila. Sa ngayon po, possible po towards the end of May pa hanggang sa first few weeks of June. Kasi nga po, una, wala po tayong namomonitor pa na, or wala pa pong signal yung habagat, which is or yung southwest monsoon. Ito po kasi yung nagtitrigger ng tag-ulan po sa ating bansa. At usually nga po, bumababa yung temperatura kapag nagsimula na po yung mga pag-ulan. So at least for base po sa ating mga data, masasabi po natin at least in the next 1 to 2 weeks ay malit pa yung posibilidad na matrigger pa yung tag-ulan. Kaya po sa tanong niyo po, kailan ba magsisimulang bumaba yung temperatura? Usually last week of May pa po yan hanggang first few weeks of June. So talagang aasahan pa ba namin na aakyat pa ba? Kumbaga, meron pa bang iinit pa sa ngayong panahon na ito o ito na yung kasagsagan ng kainitan? Pwede natin sabihin po na ito na yung peak ng init kasi usually po na base sa ating climatology po, ibig sabihin yung average na temperatura. Kadalasan po yung mga pinaka sa temperatura nangyayari po yan kapag nagsisimula na yung bago magsimula yung panahon tag-ulan. Ano po ibig sabihin nun? Kasi nakakaranas tayo ng mga thunderstorm na normally po mabilis lang, so mas lalong umiinit dahil sa singaw ng init po. So, ibig sabihin, ito na po yung mga peak ng mga ng tag-init pero tatagal pa po ng mga 1 to 2 weeks po or up to 3 weeks po sakali pong hindi pa matrigger yung tag-ulan. Diba, malapit na Patpi, magitag. Ito na lang isipin mo na dito tayo sa peak nga daw, sabi ni Obet. Ito naman, Obet, nabalitaan nga namin kanina umaga na halos lahat po ng dam natin, bumababa na po ang kanilang level. Kamusta na po ang lagay ngayon ng Angat Dam? Kung saan naman alam natin talaga na dito tayo kumukuha ng karamihan sa ating tubig po dito sa Metro Manila. Opo. Sige po. Una po, general pattern po talaga during this time na bumababa nga yung ating level ng mga dam dahil nga po nasa panahon tayo ng tagtuyo o panahon ng tag-init. As of 8 a.m. po ngayong May 15, nasa 178.5, bumababa po ng 0.3 meters yung lagay po ng ating dam kumpara po na kahapon. So, in-expect po din na magpapatuloy pa rin itong pagbaba. At actually, mababa na po siya dun sa usual po na 180. na tinatawag may tinatawag po tayo kasing rule curve elevation, base po sa makikita po yan sa Pag-asa website. Pero po dahil nga wala pa rin mga pag-ulan, ibig sabihin po inaasahan natin magpapatuloy pa rin yung pagbaba po ng level ng dam. Sa antas po ba niya ngayon ng binaba po niya? Masasabi po natin na nasa danger na po siya o safe pa po tayo pagdating po sa ating supply ng tubig?
Sa ngayon po kasi general naman po talaga yung pagbaba, pero hindi ko pa po masabi kung ito po yung yung danger category. Oo. So, Obet, ito ba ay makikita natin, 'di ba, naka-El Nino tayo ngayon. Pag pumasok na yung sabi mo nga yung anong weather 'yon, yung opposite ng amihan? Habagat po. Habagat o yung habagat. Maasahan naman natin magkaka-La Nina, magiging ano kaya yung ating mga bagyo, sobra, may mga super typhoon kasi nasa May na tayo, nakay-Kaloy pa lang tayo, parang 3 pa lang no? Tapos si Kaloy hindi naman masyado, buti na lang hindi naging super typhoon. Hindi masyado na natin naramdaman dito. So yung mga susunod na mga bagyo, inaasahan mo bang magiging malakas dahil nga extreme weather conditions na tayo? Apo. Una po hindi pa po tayo El Nino, no? Tayo po ay nasa neutral condition. Neutral at pa? in-expect po natin, neutral condition siya. Tsaka, ano ko lang po, yung pag sinabi po kasing El Nino, mas mainit yung karagatan dito po sa Central Pacific. So yung init, maganda nga po na itanong nyo yan. Yung init po na nararamdaman natin ay hindi po ito dulot ng El Nino, no? So ito ay usual po na tag-init natin. Base po sa ating mga climatologists, possible po na maramdaman natin yung epekto ng El Nino, lalong-lalo sa tag-init ng next year. Next year? Mas next year. At kadalasan po, yung epekto kasi ng El Nino ay mas mababa kaysa sa normal yung mga pag-ulan. So may mga pag-ulan pa rin, pero mas mababa po. So dahil po doon, possible na mas tuyo pa yung maranasan natin. Now, sa tanong nyo po kung mas magiging anong klase ng mga bagyo pa yung mararanasan natin, base po sa climatology din natin, kadalasan po yung mga nagiging bagyo natin, mas nagiging malalakas sila. Ang reason po doon, kasi nagmumula po sa mas malayong lugar, dahil nga mas mainit yung karagatan sa Central Pacific, doon nabubuo yung mga bagyo, so mas marami siyang time, no? Mas matagal siyang nananatili sa karagatan, so mas lumalakas siya. So dahil po doon ay nagiging medyo malalakas yung mga bagyo natin. Ikalawa po, ang epekto naman niya sa habagat, since magsisimula siya ng June, July, August, possible po na mas malakas yung habagat natin. May dynamics po yan, but generally, gusto kong bigang example, nangyari po yung panahon ng Ondoy, no? Isa sa pinakabahang lugar. Panahon po ng El Nino yon. So isa po sa mga nagiging epekto ng El Nino, so that's very interesting, nagiging malakas yung habagat. So nagkakaroon ng mas maraming mga pag-ulan sa western section ng bansa, pero mas tuyo dito sa may eastern section po. So ganun yung nagiging dynamics po niya. So since possible po na mangyari ng El Nino ng June, July, August season, magko-coincide po yan sa panahon ng habagat, possible na magkaroon po tayo ng mas maraming mga pag-ulan dito sa may western section naman ng Pilipinas. Pero matagal-tagal pa yan. May June, July, tama ba, Obet? Opo, tama ma'am. June, July, August po. Kasi po, yung yung El Nino, parang seasonal po siya. Parang isang season siya. So kung pupunta po tayo sa Pag-asa website, ang ENSO alert po natin ay tinatawag na nasa El Nino alert. Ang ibig sabihin nito ay neutral condition, ay yun nga po yung binanggit ko. So wala pa po tayo sa El Nino. And pinapakita po ng ating mga climate models na magsisimula po itong around 79% chance na mangyayari po itong El Nino by June, July, August at tatagal hanggang early 2027. Wow. Kaya po, sa mga nagtatanong nga po, ito bang init na ito dulot ng El Nino? Possible po na next year pa natin maramdaman yung epekto niya sa tag-init. Wala pa to. Wala pa pala to. Talagang Practice umaabot muna. na ng 50, di ba? May yung heat index, yung pala, nasa neutral condition. Ako, pag sinasabi ang init, sabi ko, El Nino. Yung pala, neutral pala lang to. Pinagpa-practice muna tayo. Warm so, mga up, kababayan natin, literal. huwag niyo muna sisingin El Nino, mararamdaman pa lang natin siya. Wow. Grabe, talagang climate change. Normal ba to, Obet? Kasi di ba dati, tandaan ko, pagpasok na May, nakaabang na yung mga bata. Kasi may kasabihan nga daw, di ba? Kapag unang patak daw ng ulan sa Mayo, swerte daw yan Kaya magpaulan ka daw ngayon parang natatapos na yung May, parang wala pa akong nararamdamang patak ng ulan. Normal ba to? Ganito, or is it the first time that it naman po happened? talaga na pag Mayo naman po, although kasi nagsisimula lang po yung mga thunderstorm at kadalasan yung third and fourth week po talaga nagsisimula yung panahon ng tag-ulan. So masasabi po na nasa normal pa rin po tayo kung ikukumpara natin nga dito sa average po natin na nasa usual na panahon pa rin naman po tayo. Okay, sige. So, babalik ka, Obet, lalo na pag, may magandang balita. Kasi nga, matagal-tagal pa pala ito, Sabi mo nga, itong init na dadama, kasi nasa peak pa lang to. So, sana, Tama po. konti-konti, bumaba ng temperatura para lumamig rin ang ulo ng mga tao, lalo na yung ating mga mambabatas. Maraming salamat, Obet Madrina.
Maraming salamat po, magandang umaga. Ayan po si Ginoong Obet Badrina, ang ating Pag-asa weather specialist. At ang oras, alas 8:58 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Muli pong isinailalim sa red alert ang power grid ng Luzon at Visayas habang nananatiling kapos ang supply ng ating kuryente. Ibig sabihin yan, may malaking posibilidad ng mga rotational blackouts sa ilang probinsya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang naturang alert status sa ikalawa sa taong ito sa Luzon at Visayas mula alas 3 hanggang alas 10 ng gabi. Itinaas naman po ang yellow alert sa parehong rehiyon. Mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at alas 10 ng gabi hanggang hating gabi sa Luzon. Epektibo naman ito mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Visayas. Itinaas po ang yellow alert kapag malapit na sa hindi sapat na level ang power supply. Itinataas naman po ang red alert kapag hindi na sapat na supply para tapatan ang pangangailangan. Base sa datos ng NGCP, 51 power plants ang naging offline, habang 27 naman ang gumana sa derated output o mas mababa po sa normal na kapasidad. May posibilidad ng mga power outages sa Luzon, partikular na dyan sa Albay, Bataan, Batangas, Baguio, Benguet, Cagayan, Ilocos Norte, Isabela, Pampanga, Pangasinan at maging dito po sa Metro Manila. Apektado rin ang mga lugar sa Visayas, kabilang ang mga bahagi ng Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Island, Leyte, Samar at Metro Cebu. Dahil sa kakulangan sa supply, inatasan ng Department of Energy ang lahat ng power generation companies na tugunan kaagad ang issue at tiyakin ang maagap na pagbabalik ng full rated capacity para maprotektahan ang mga consumers at mapanatili ang katatagan ng power grid. Wala naman na akong nabalitaan kahapon na nag-brown out. Parang wala nga kagabi, no? Siguro Oo. na kaya nga dapat talaga tayo, magtipid pa rin tayo ng Tama. kuryente. Sama-sama tayo magtipid. Kaya nga nag-yellow alert, red alert, kasi kumakapos talaga yung supply. So kung hindi nyo talaga kailangan, patayin nyo yung mga ilaw, di ba? Yung mga appliances na, lalo na yung sinasabi nilang phantom light, yung may maliit ng ilaw, pero kumukonsumo pa rin yan. Yung halimbawa, yung mga extension cord, Or may ganyan, extension kailangan cord. pa Oo. Okay, sa ibang balita, sa world news naman natin, binalaan ni Chinese President Xi Jinping si US President Donald Trump na ang maling paghawak sa hindi pagkakasundo ng dalawang bansa sa issue ng Taiwan ay maaring magtulak sa relasyon ng China at Estados Unidos sa mapanganib na lugar. Ito ay ayon po sa Foreign Ministry ng China, inihayag ni Xi Jinping ang naturang babala sa closed-door meeting nila ni Donald Trump na tumakbo ng 2 oras. Iniulat ng Xinhua, ang Chinese state media, na sinabi ni Xi Jinping kay Donald Trump na kapag hindi nahawakan ng maayos ang issue, posibleng magbanggaan o pumasok sa hidwaan ang Estados Unidos at China. Naku, wag naman. Matagal ng issue ang Taiwan sa relasyon ng Estados Unidos at China at patuloy na ninindigan ang Beijing sa posibilidad ng paggamit ng puwersang militar para makuha ang kontrol sa isla. Nakatali naman po ang Estados Unidos sa batas para bigyan ang Taiwan ng paraan para madepensa nito ang sarili. Nakasentro naman ang pag-uulat ng Estados Unidos tungkol sa pulong sa kagustuhan ng dalawang bansa na mabuksan muli ang Strait of Hormuz at ang interest umano ni Xi Jinping na bumili ng langis mula sa Amerika para mabawasan ang pagdepende ng China sa supply mula sa gitnang silangan. Nako, sana naman, hindi na natin kailangan, the two superpowers kung sakali mag-aaway. Nako, ano pa mangyayari na sa atin? Parang end of the world na kaya yun? Pero nagbitaw naman ng salita si President Trump na napakahalaga pa rin talaga ng kanyang relasyon sa great leader and a great friend na si Xi Jinping. Di ba sabi nga nila, puro papuri daw si Diba? Donald Trump. Parang first time ngayon yun. Si Xi Jinping daw, tikim daw ang bibig. He couldn't return the compliments. Hindi niya masabi, pinakamagaling na world leader. Hindi niya, siguro tahimik lang daw si siya. Trump siguro nanibago, no? Kasi sanay siya. Narcissist, Siya yung Puri pinupurin. parate. Oy, pero alam ba, may nakakatuwang bahagi dyan sa state visit niya. Si Elon Musk. Nakita mo ba yung mga video ni Elon Musk? Hindi. Taga parang bata na nasa candy store, si Elon Musk ganun na ganun. Tapos Ano kumakaway-kaway. tinitignan niya? Ha? Ano tinitignan niya? Tinitignan niya yung mga tao, yung mga kapaligiran. At namamangha talaga siya. At dala niya yung anak niya na si X. At ang dami nagpa-picture sa kanya, yung CEO mismo
mismo ng isang big corporation sa China, nagpapaselfie kay Ano Elon naman yan, Musk. si Elon Musk, alam mo naman natin, rockstar ang dating yan. Pogi, mayaman, di ba? Eccentric, pero matalino. Matalino, tsaka mayaman, may-ari ng Tesla. Bigyan ka kaya ng Tesla. Hindi lang Tesla, yung mga satellite Starlink. natin. Starlink. diba? Ako, ang oras, alas 9:03 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC, ang oras muli, alas 9:03 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ayun, ako, masarap ang kwentuhan na naman natin. Makakausap po natin si Professor Malutiki, ang ating political analyst. Himayin natin ano nangyari sa Senado, Lunes hanggang Biyernes. Kasi ngayon, wala pa eh. Ayan, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:05 na po ng umaga. At a season of sharing and connection to Flash this month. Let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Oras muli, alas 9:06 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating nakakatuwa siyang kausap kasi ang dami niya talagang analysis eh. Masayang kwentuhan na naman ito. Kasama po natin si Professor Malutiki. Magandang umaga po, Prof. Welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning, Pat. Good morning, Ricky. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Ayan, Professor Malu, ano ba ang reaction po ninyo sa nangyari Lunes hanggang Biyernes po so far dito po sa Senado? Umpisa natin nung Lunes. Kayo ba ay nagulat nung nakita niyo po si Senator Bato na bumabalik sa Senado at saka yung pagpalit ng bagong majority at ngayon ang minority? Oo, Pat, no, nagulat ako kasi lahat ng tao naman nakafocus sa botohan sa plenaryo sa House of Representatives. Hindi ka gulat-gulat yun. Dahil kung nung nag-umpisa, 55 inconsistent, yung 106, madaling ma-hurdle. Pero nung naging 257, para napakadali. A packed schedule calls for a powerful sleigh. But without enough fiber, feeling bloated can hold you back. Sleigh all day with a Sponsor pa lang si Congresswoman Luistro, kagulat-gulat na biglang nag-declare si Senator Villanueva ng all seats vacant. Very rare yun. Kasi ang nangyayari, umaakyat yung papalit. Alam ito ni Ricky, umaakyat yung papalit doon sa incumbent at sasabihin na may resolution na kami, merong 13 naman talaga, yung minamalit yung 13. Ang 13 talagang yun ang numero na kailangan mo para paltan kasi yun ay 50% plus 1 ng 24. So, nagulat ako doon, tapos nung tinanong ni Senate President, nung nagpabilang, nakita ng lahat ng Pilipino yung reaction sa mukha ni Senate President Tito Sen. Tito Sen, nagulat. Di ba talagang gulat na gulat. Tapos, very telling yung sinabi ni, di ba nagpasalamat muna si Senator Cayetano. Tradisyon yun eh, nagpapasalamat ka sa ginawa mo kahit maiksi. Kahit may samaan ng loob, tradisyon, malaking bagay ang... Hala, Professor. So nung nagpasalamat siya, sabi ko, nako, may mangyayari dito. Ay, alam niyo tapos na. Tapos nung sinabi niya, pasensya na po, hindi ako nakaakyat due to security reasons. Kung babalikan niyo yon, sabi ko may mangyayari. Doon nagulat na ako sunod-sunod nung nag-suspend, tapos sinabi nila 13, sinabi ni SP, suspend uli. Tapos doon pumasok si Senator Bato. Nako, yun ako. Prof, kayo po ba ay nagulat naman
naman sa mga cast of characters noong Lunes, di ba matagal na po nating pinag-uusapan sino kaya yung magiging swing votes, sino po yung mag-a-abstain, meron po bang kagulat-gulat dito? Ano po yung implikasyon po nito sa mga sa ating Senate body ngayon, yung mga bumoto for yes, for no? Siguro, yung hindi nakikita yung nangyayari sa Senado, akala nila smooth sailing, no? Siyempre with the enormous numbers, sigurado na to. Tapos ang Senado, control nila, sigurado yung impeachment. Pero karagitnaan noon, nung nag-explanation of vote na, maraming nagbubulungan sana pala hindi ako bumoto ng yes. May ganon. Tapos meron pang yung may pinupuntahang isang pinuno ng isang organization na sinasabi na kaya lang naman ako nag-yes dahil ganito, ganyan. Malabo naman yun kung mag-yes ka dahil base sa mga offers, no? O dahil natatakot ka sa mga kaso. Kasi napakahalaga yung boto ng merong isa diyang congressman na talagang hirap na hirap siya sa pagboto niya. Pero sinabi niya na pumunta ako sa constituents ko, tinanong ko, at karamihan sa kanila ayaw yung impeachment. Kaya ako tumatayo ngayon para bumoto ng no. Napakaganda ng storya nung 25 na nag-no. Kasi makikita mo yung ito talaga yung responsibilidad ng isang public servant. Servant ka eh. Hindi ka naman pinuno o servant ka ng constituent mo. So mahalaga na it reflects yung mandato na yon. Pero Prof, yung going back sa Senado, no, kasi sabi nyo nga kanina, no, na hindi kagulat-gulat yung nangyari nga sa Congress, no, sa Kamara, kasi nga 55 yung buong Justice Committee, nag-yes na sila. So they knew that they would be able to get the 106 votes, and the road to 200, yun na nga, naging 220 plus pa. Pero sa Senado, yung kagulat-gulat, although a week before, sinasabi na ni Senate President Tito Soto then, sabi niya na, he knows that he's not standing on firm ground, no? Kumbaga, very shaky pa po talaga. Ang aking katanungan, it was at that time 13-9, di ba? Yung majority ng kapanahon. Ngayon po, naging 13-7 plus 2 kasi gusto daw maging independent ni Mig Zubiri at saka ni JV Ejercito. Yung paglipat po ni Pia Cayetano ng magkapatid ng mga Villar, ni Loren Legarda, yun ba ay kinagulat ninyo or expected kung yun na nga, dun sa pagpapalit po ng minorya? Okay, maganda yan, no? Siguro, hindi kagulat-gulat yon kasi nung nagbotohan para kay Loren, di ba meron supposedly si Senator Legarda ang dapat magiging first Senate woman. President. Naalala niyo yung panahon na yon. Meron rin 13 si Senator Legarda. At magugulat kayo, yung mga nandun, yung bumoto sa kanya, ganun din yung composition ng bumoto kay Cayetano. Anong ibig sabihin nun? Sa tingin ko, mas internal sa Senado yung nangyari kasi marami nang hindi nasisiyahan sa nangyayari. Sa members, maraming hindi nasisiyahan sa direksyon, maraming hindi nasisiyahan dun sa Blue Ribbon. So maraming mga ganyan na umuugong. At tapos, alam mo naman, tama naman yung sinabi ni Senate President Soto na I serve but the pleasure of my peers, my colleagues. At yun ay talagang ganun sa Senado. Kung maka-13 ka, whether i-present yung resolution, you have to go down. Ang medyo nakakalungkot lamang, natandaan nyo nung inalis si Senate President Escudero. Tinanggap nila. Walang angayan, walang bastusan sa floor. Tinanggap yun. At nagdala si Senate President Escudero at in-explain niya yung sarili niya. Parang kumbaga valedictory niya yun. Pagkatapos, yung minority, tumahimik sila. Ginawa nila yung paraan nila, yung trabaho nila. Ito,
magugulat ka kaya ang laking at stake kasi nga yung impeachment court. Yun eh. Kaya sila pikon at saka pikon dahil hindi pa tapos ang trabaho ng Blue Ribbon. So imaginein mo yan, Patrick, no? Magkakaroon ka ng impeachment trial, magkakaroon ka ng Blue Ribbon, magkakaroon ka ng inquiry in aid of legislation dito sa nangyaring pagsugod sa Senado. Maraming lifeguards na hindi mo mako-contain kung ano man lalabas dyan. Yun yung volatility ng Cayetano leadership. Ngayon, may sinabi kayong dalawa, no? Sinabi nyo, hindi, si Migs at saka si JB nasa independent. So yung dalawang yan, crucial. Sila yung swing vote. Kung pumunta dun sa 13, magiging 15. Kung pumunta dun sa 8, 7. magiging... And what? Ilan ba? 9. 9. Hindi. Ilan ba yung... 24. 20 minus 13, so 12. 11. So magiging wala pa rin, kulang pa rin yung sa majority. swing sila kay Soto. Ngayon, pag tinignan mo yung Soto Hanay, ang maiiwan dyan, na talagang dyan hindi tatawid, ay ang Tulfo, si Pangilinan, si Hontiveros, si Bam Aquino, si Ping, at saka si Soto, 7. Yung Lito Lapid, at saka Win Gatchalian, yan paglalabanan. So makikita mo, it's not a thin majority. It could have been a thin majority if there are no independents. Correct. Ma'am, nagulat po ba kayo sa mga kay Mig Zubiri at saka kay JV Ejercito, sa mga senador po, na sila po ay naging independent po? Nagulat po ba kayo? Ricky, alam mo rin yan. By tradition, ang majority floor leader hindi sumasanib dun sa kumuha ng poder. So, dahil siya'y majority ni Senate President Soto, dapat dun siya bumoto Dapat nagulat ako nanindigan. nag-independent. At bakit nag-independent? Because he's a Mindanaoan. Kasi yung ano Nakita kay nyo? Duterte. Yes. Kaya very telling. Ngayon, si JB, abay Ricky, ikaw mag-explain yan. Ako rin. Pero ito, Prof, no, yung pagpunta po ni Senator Bato, after all this brouhaha that happened in the Senate, Monday up to yesterday, was it worth it for him? Do you really think, di ba, nagkaroon ng kaguluhan dahil dumating siya, kasi nga, ang dami nagsasabi, no, he was crucial. Kasi kailangan may physical presence siya para mapunta sa kanila yung majority. Kasi kung hindi gagalaw, kumbaga status ko, si Senate President Tito Soto pa rin. Tapos, yun na nga, no, yung pag-ano ng impeachment, kaya sabi nila, para palitan, para to favor nga si Sara, baka hindi matuloy kung sakali nga magpalit po ng leadership sa Senado. What do you make of the short presence of Senator Bato? Well, una-una, si Senator Bato ay signatory doon sa resolution ng kay Senator Legarda. So consistent siya. Ngayon, ginawa nila, you have to be physically be present. Kaya malaking sakripisyo yung ginawa ni Senator Bato para lamang makakast siya ng vote. Kasi pag nagka-uwian asan na resolution mo? O may 13 pa, nasan ito? Absent naman. He had to be present. So, very telling yung ginawa niya at very discreet na hindi pumutok yung movements na ginawa ni Cayetano, ni Senate President Cayetano, on the days leading to the vote sa House. Wala kasi nakaalam Kahit yung mga meron sa Senado, pag tinanong mo, ay wala yan, si SP pa rin yan. Wala. Pero tapos, may kasama ako over the weekend na isang senador before that Monday. Nagtatanong ako, tahimik lang, sinasabi sa akin, ay Malun ako, tumigil ka sa mga reading mo ha. Ano sa akin. So tumahimik na ako, sabi ko, wala ito. Ngayon, para sabihin na hindi matutuloy, ayan ay isang spin. Kasi kailangan dalhin ng House sa Senado na nadala nung Wednesday night, no? Nadala yung articles of impeachment. At sinabi rin naman nung Tuesday night, at sinabi kahapon ni
Senate President na o sa Monday magko-convene ang impeachment court. So, yung parang i-conclude na babaliktad, ito yan, depende pa yan kasi ang haba pa niyan kasi magko-convene sila, mag-a-adapt sila ng rules, mag-create pa ba ng kasi kay Senate President Soto nag-create ng impeachment manager, magaganon ba? So sa tingin ko mali naman yung sabihin na hindi magiging guilty si VP. It's too early to tell. Siguro ang pinaka-critical diyan, mabibigyan ng patas na laban. Oo, mabibigyan ng patas na laban. At yung mga importante rin yung mga lawyers na senador. Kasi dun sa dating majority, ang lawyer lang dun si Senator Kiko Pangilinan. At Pia. At si Pia. Dalawa. Ngayong lumipat si Pia, yung apat. Yung sa present majority, nandiyan si Marcoleta, si Escudero, si Cayetano. Correct. So, alam mo, mahalaga sa atin, no? Nakita natin ang ilang impeachment, mahalaga ang presiding officer ay abogado. Hindi naman ako yung nagmamaliit kay SP Soto, no? Hindi. May experiences, yes, bigay na natin sa kanya. Pero yung ability to rule, pag nagkagulo, i-hold mo at si presiding officer ay mag-rule. Tatandaan natin ang Senate President ang presiding sa VP. Pero sa presidente, si Chief Justice. So, ang taas ng bar when you impeach a president. Kasi talagang, so napakahirap yun. Kasi on the spot, can you remember the jurisprudence on Arnold versus people of the Philippines versus Arnold? Only a lawyer can. A lawyer who is steeped in jurisprudence. Kasi pwede mo mapag-aralan sino nga yung prevailing, paano iba yung decision. Napakahirap nun. Legal, legal luminary, tama rin naman yung magkaroon ng information, ng impeachment manager. Pero up to what part ang role niya? Kasi ang magro-rule sa lahat ng kaguluhan sa impeachment trial is presiding officer. Hindi naman siya bumoboto. Bumoboto pa lang siya pag may tie. Tama. So, malayo pa ito. Malayo. Ma'am, ito naman po, bago tayo pumunta sa kapanapanabik na naging climax so far ng Senate serye na naganap nga po dahil sa putukan. Anong title mo, Patpi? Iputok mo? Nung Wednesday, di ba may title na si Patpi every episode? Tuesday po, ito naman, nagkaroon naman po ng bangayan. Sorry, not sorry. Ito pong si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Robin Hood Padilla. Yun na nga po, sa kasaysayan po ba ng ating politika dito sa Senado, nangyari na po ba ito? At saka, ito na, final nga sa ethics complaint, magpa-file daw sa ethics committee, ano? Pero ano po ba yung magiging papel ng Ethics Committee? Ano po magiging implikasyon nito sa magiging proseso po ng ating impeachment laban kay VP Sara? Meron po ba? Maganda yung tanong mo, no? Ang impeachment recently lang na-approve ang kanilang rules, no? Ang kanilang internal rules. Man yan si Senator JV, no? Ako kung siya pa rin ang magiging chairman. Ano? So makikita mo rin yan, yung assignment ng committees is the way to attract the independents and the other poachable. Kunyari, si Win Gatchalian, ibigay pa rin sa kanya ang finance. Malaking bagay yan. So magsaside yan dun sa prevailing majority. Doon sa tanong mo, kaya lamang yung decorum kasi napakahalaga eh. Sinabi ko sa inyo, ang Senado very steep sa tradition. Pag ikaw ay baguhan, kung ikaw ay datihan, very steep yan yung language mo, yung demeanor mo. Maling-mali naman yung ginawa ni Senator Pangilinan na I still have the floor. You can say that in a very nice manner na without attracting yung ganong response. At kailangan rin naman tingnan na si Senator Padilla, Muslim eh.
di ba, natatanging Muslim sa Senado. Siyempre, dadal nun yung bagahe na, huwag mo naman akong sigawan, huwag mo naman akong insultuhin, no? Pinagsusundo sila. Yun, babalik rin ako sa tradition. Maraming naging ganyan ni Senator Maceda, ni Senator Miriam Santiago, ni Senator Drilon. Merong mga junior members na talagang kinakuha nila, pero at the end, nagkakamayan. Naalala ko nung 8th Senate, nandun ako, si Senator Estrada, hindi yan tumatayo. Tagasagot lang ng telepono, tapos nakikipaglokohan na, ako, ganito lang, kasi pag ako, baka mamaya tirahin nyo ako. And there was one exchange even with Senator Revilla. Senator Revilla, yung matanda at saka si Senator Maceda. But at the end of the day, they shake hands. Correct. Kasi tradition rin yun sa Senado. So, hindi na kailang paabutin sa Ethics Committee. Sana ako, ang call ko lang Senator Pangilinan at kay Senator Padilla, marami pa pong problema na magkasaliwat nga kayo ng pananaw, pero sa botohan, magkakailangan kayong magkakasama. Ang dami yung problema ng bayan. Itabi na ho natin yung personal. Magbati na kayo. Pero Professor, ito na nga, no? So ngayon ang tanong nga, where is Bato? Di ba? Pati na rin si Senator Robin Padilla, nawawala. Tapos, syempre, si Senate President Alan Peter Cayetano, very na siya, kasi abogado nga, no? He did not escape. Wala naman kasing warrant of arrest. Ang tanong ko ngayon, ang majority ngayon rin, they're also on shaky grounds kasi nawawala ngayon yung dalawa. Si Bato at si Sa tingin ko yung dalawa nandyan lang sa tabi-tabi. Sa tingin mo nasa si Senator Bato, essentially ang reason niya kasi is kaya nagkagulo dahil sa akin. Correct. Baka mabuti umalis muna ako para magawa niyo yung trabaho niyo. And from time to time, if we get the ruling by the Supreme Court, 72 hours, which means today ang end nun, then probably that will be the way Senator Bato will be behaving. Kasi nagkagulo eh. Alam mo, first time sa history natin na nagkaputukan sa Senado. Yun na nga Di ba? At nakita nyo naman yung putok, no? Talagang may butas-butas at may balang tumatawid. Tapos, ang nangyari lang sa ating kasaysayan, napadlock. Ang old Congress building, yan ngayon museo, pinadlock yan noong 1972, pero walang barilan. Iba na to. So ako, naiintindihan ko yung iniisip ni Senator Bato na kung ako ang dahilan para may masakta o magkagirian dyan, might as well step outside. And have restore order, make it stable, so it does not become an issue on the Senate President, on the new Senate President. Makita nyo naman, naging emotional na si Senate. Ngayon ko rin lang nakita, naging emotional si SP Cayetano when he answered a question from media. Di ba, nag-stamp na siya ng kamay niya at tinaas niya ang boses niya. Emotions are very high. Yeah. Kaya nga karamihan kalmado muna tayo. Correct. Kasi kahit ang sa labas ng Senado, pag tinignan mo sa social media at gumamit ka ng scientific tool to understand the noise, galit ang tao. Okay. So, paano natin ikakalma yan? Lalo na nung nalaman na, may NBI, driver lang pala yung mga ganyan na storya. Opo. So, magugulat ka talaga, ano ba talaga ang nangyari? Hanggang ngayon, wala pa rin kalinawan, ma'am? Ilang araw na. Samantalang kung sa ibang bansa yan, lalo na kung may nangyaring armed incident po sa loob ng legislature or legislative, meron na agad na independent body. Under siege. Tapos ang tinitira nila yung Sergeant, si Major General Alasco ba yan? Yan, that guy. Opo. Ayun na nga daw. Alam mo, pamamaril ng warning shot, hindi yun offensive. Nagbaril siya ng warning shot, telling kung sino man yan, tumigil kayo. And saludo ako doon. Biro mo, nag-vest siya kaagad. Pinaltan yan eh.
Nung si Senator Soto ang naging Senate President, ibinalik. Oo, binalik ni Bato, no? Ni Oo. Senator So Bato. kailangan niyang restore ng order. At saka yun ang parati kong sinasabi, Senado yan. Bulwark ng democracy. Senado. Hindi mo ginaganyan ng Senado. At saka ma'am, di ba, halimbawa, magpupunta ka nga sa isang session, sa plenary session, no? Kahit gaano sila kagalit in the past po, ito yung karanasan ko in the past nung ako'y nanonood, lagi the gentleman from Albay, yan. The lady from ganon. Talaga may decorum po talaga. Kaya nakakagulat po itong nangyari sa Senado, unprecedented. Kaya nga ito ma'am, siguro, as you said, no, dahil yung text nga po ng asawa ni si Mrs. Bato, kumbaga, si Nancy. Si Nancy. Oo, yung nag-text po siya na iniiwas na lang nga po ni Senator Bato na magkagulo palalo. Do you think po it's a better move yung gusto po niya, yung kanyang proposition na sa PNP na lang po siya i-detain? Do you think it's a good move po ba? Makakaboto pa rin po ba siya? Would he still have a voice in the Senate pagka nagbigyan po siya? I think that was the debate on allowing the use of online tools so that he can... May debate yan na hindi ko alam kung na-approve, no? Parang hindi. So may ganyan kasi during the time of Trillanes and De Lima, it was allowed, no? So kailangan, sa tingin ko, kailangan munang ma-stable ang lahat para maintindihan yung custodial. Hindi ko alam kung bakit siya willing dahil wala namang warrant of arrest. Oo nga. Oo. So, para ka sumuko doon, you're already admitting, no? So, siguro, let the warrant of arrest be processed. Sabi mismo ng ICC, wala naman daw silang in-issue. So, yung mga ganyan, kailangan tingnan. Kasi, ako nagduda, bakit si Senator Trillanes, isang private citizen, ang may dala ng warrant of arrest? Siya yung manulu. Tapos hindi alam ni SILG, hindi alam ng yung PCPT na in charge sa mga red notice. So, hindi ko rin alam yun. Medyo isang kaduda-duda yun nangyari. And why is a private citizen leading the NBI? Pero ako rin, naguluhan rin po ako doon di ba, na bigla na lang linusob nga supposedly ng mga NBI. Yung pala, at the request daw of President Vic Veloso, yung NBI doon para daw ma-secure. Kasi nga, apparently may daanan no, na nakaka-crossover yung mga sa Senado, sa GSIS, and vice versa. Yung timing lang po, hindi ho ba medyo kahina-hinala? Oo naman. All of a sudden, nag-request si GSIS. Alam na nila yan. Ang tagal ng tenant ng Senado. Diba? Dapat doon pa nila ginawa yung paghihina, paghaharang, kung talagang issue yun. Pero makikita natin ito, lahat is just to cover what really happened. Kaya nga, so do you think that yun nga, a lot of people are saying, kaya nagkaputukan, ito sa diversionary tactic. And which happened, no? Nakaalis. Sige nga, wag natin gamitin the word escape. Pero nakalusot or nakalabas ng Senado po, no, si Senator Bato at saka si Senator Robin. Hindi naman yun diversionary. Talagang ang intent i-arrest siya. Kasi kung diversionary, dapat nakaalis nung nagkagulo. Umalis siya madaling araw 2 a.m. of the following day. At nakita ng mga taong lumabas siya. At nakita na kasama si Senator Padilla. So there was no intent to cover. It's just an interpretation of things na medyo murky hanggang ngayon yung facts. Ayan tuloy meron ng bagong dynamic duo, Batoman and Robin. Diba? Robin. Sa tingin nyo, kung lumabas ang Supreme Court po, Professor, ng Lunes, no, regardless of whatever the, sabihin natin, kasi 3 days, di ba, binibigyan sila ng 3 days para, para kung kailangan harapin ni Bato dito sa local court or kung may kapangyarihan ng ICC. Ano kaya ang magiging po ni Senator Bato kung kunyari the ruling is not in his favor, he will continue to hide? That's one. The other one is exhaust all legal means in the Philippines. Ang klarado kasi we are no longer under the Rome Statute. So how can you surrender him to a foreign
international organization. Napakahirap. Kasi pag nangyari yan, dalawang presidents na. The rest of those involved. And the other thing that is wrong is to say that EJK is a government policy. It was not. May nangyari dahil sa operation. May namatay, may nasaktan dahil sa operation. But certainly, the Philippines does not have a policy in favor of EJK. Kasi kung ganyan yan, di wala na tayong mga rapists. Lahat na ng mga anomalya, pinagpapatay na at tahimik ang lipunan. Hindi naman ganun. Okay, ma'am, siguro sa akin lang, my last question for you, only for today, dahil alam natin na mahaba po itong serye na ating babantayan together, ano, ang tiyatingnan po ng taong bayan, ito ay isang political drama. Pero sa akin po pananaw, it's like a constitutional stress test. Ano po sa palagay ninyo, ma'am? Yeah, I would it's not a drama. It would seem to be a momentum. A momentum. Alam mo sa politika, momentums matter, no? Pag nakita mo momentum, naku, sus Ginoo, 200 mahigit sa 200 ang bumoto sa impeachment. Wala na to, talo na, 'di ba? That's the momentum. And then ano nangyari sa Senado? Change of momentum. Nasa pawan. Diba? Pagkatapos, sinugod. Ano nangyari? Diba? The momentum is shifting. And the undercurrents are defining the momentum. So, yes, it's a constitutional stress test. Which would go for the country, the more jurisprudence we get from the Supreme Court in terms of their ruling is very important for everything to be stable and predictable. So it's not drama. I hope it would have been drama kasi pwedeng wakasan, pwedeng may continuation. Ito, talagang nakikita mo, bubungguan ang mga institusyon at kailangan ang Korte Suprema ay mag-rule. Ayun na nga lagi. At pag nag-rule yun, yayaman ang bansa dahil may guide tayo pag nangyari uli. Sana na lang sana the Supreme Court acts with urgency na, no? Kasi nga parang ang tagal-tagal na nga nito eh. 'Di ba? Sabi nga we had Attorney Sal Panelo the other day, sabi niya, kung lumabas na ng ruling nung nagsampa kami ng nung linipad si Digong sa Dahig, di dapat tapos na. Di alam na natin moving forward, 'di ba, kung anong gagawin natin. So maraming salamat po, Professor Malu. Abangan po natin. I'm sure you're glued sa iyong TV set. Pinapanood itong serye as it unfolds. Diba? Yes. Feeling ko si Ma'am Malu may first-hand information yan. Tahimik lang tayo. Mahirap mag-reveal. Baka magalit. Siyempre. Bulagaan na lang dito. Maraming salamat po, Professor Malu. Have a happy weekend po. Thank you, ma'am. Salamat. Gising, work, wait. Silag! Pure Foods! Paulit-ulit man ang araw, paulit-ulit mong kasasabikan ang Pure Foods Pinoy Favorites. Ayan, binigay niya sa atin ang kanyang insight sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado. Nag-umpisa ng Lunes at hanggang kahapon. Tingnan natin kung meron pang part 5. Sana pahinga muna sila Friday na, weekend. Weekend, payday pa. Oras, alas 9:37 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:38 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin, sukirin po natin si Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kasi nga dahil sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado, nako, isang talamak-talamak po ang mga peking news. Sa pagbabalik po ng ASPN. Sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:40 na po ng umaga. Nilinaw po ni National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na hindi opisyal na empleyado ng NBI ang driver na inaresto kaugnay ng insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado. Base alila sa kanilang investigasyon, natukoy na volunteer lamang na ahensya ang driver na kinilalang si Mel Aragon. Nahuli po si Aragon nang balikan niya ang kanyang tactical bag na naiwan sa lugar kung saan narinig ang mga putok ng baril. Ayon sa pulisya, si Aragon ay napasuko at naaresto
aresto ng mga miyembro ng Senate Security Detachment. Nauna nang itinanggi ni Matibag na may nakadeploy silang tauhan sa Senado. Samantala, dumating kahapon sa Senado ang nagpakilalang asawa ni Aragon at abogado nito. Kinumpirma ng nagpakilalang asawa ni Aragon na 5 taon na itong volunteer ng NBI. Nang tanungin siya kung ano talaga ang trabaho ng isang NBI volunteer, sinabi nito na kung ano lang depende sa kung ano ang ipagagawa. Hindi rin nagtagal sa Senado ang asawa at abogado ni Aragon at hindi rin sila pinayagang makapasok. Muli silang makikipag-ugnay sa Senate Office of the Sergeant at Arms or OSAA at sa pulisya. Ang tanong ko dyan, pag ikaw ay volunteer ng NBI, ikaw ba ay binibigyan ng barel? Supposedly hindi. Tapos driver? A driver siya. Supposedly driver volunteer? Driver volunteer. So, May volunteer parang sa pala eh. ha? May driver pala. Ay, may volunteers pala. Oh, may volunteers daw kasi parang force multiplier nga daw. Yan ang narinig ko kay Director Matibag. Kasi sa kakulangan nga daw nila ng mga tao, kumukuha sila ng volunteer. So ngayon, ang aking tanong, ang mga volunteers ba at saka drivers, ini-issue nyo ba ng barel? Sa pagkakaalam ko, hindi pa. Dapat hindi, di ba? Kasi volunteer Kasi ka eh. meron siyang lisensya din na kailangan. Oo, halimbawa. meron para to carry a gun, di ba? So, Saka stricto sila ngayon sa pagbibigay ng tapos yun nga, una sinabi niya, wala, di ba? Kasi tinawagan daw siya nga ng presidente, hindi denied na may mga NBI na nakadeploy sa Senado. Only to find out, nag-request pala daw si President Vic Veloso ng NBI agents to enforce nga daw the security. So, there were, or maybe not agents, they were volunteers, but still, they're under NBI. But ang pagkakaalam ko din, as per Director Matibag, they were just outside in the GSIS compound after he got the saklolo call. Nagpasaklolo doon lang sa periphery. Supposedly. Di ba nakapasok? Pero pumasok nga daw. Kaya nga iba-iba. Iba-iba. Ano na ba talaga? Kaya That's why they should get their story kaliwanagan. straight. Kaya ngayon ang sinasabi, pag nagtatanong ang media, huwag kayong magagalit. Kasi talagang trabaho yun ng media para malaman namin yung kwento ninyo. Kasi, di ba, sinasabi nga nila, sa kakasalita mo, minsan dun ka nahuhuli na Yun na nagsisinungaling ka eh. Kaya nga sabi nga, ang pinakamagandang pagsasabi, ang pinakamagandang pahayag ay ang katotohanan. Ang katotohanan. Dahil kahit bali-baliktarin mo yan, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Okay, sa iba pang balita, ang Department of Agriculture handa na daw ipatupad ang 50 pesos per kilo price cap sa imported rice. Naghahanda na ang Department of Agriculture sa pagpapatupad ng presyo sa imported rice alinsunod sa executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Itinakda sa 50 pesos kada kilo ang imported rice sa loob po ng 30 araw, 30 days, upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa pagtaas ng presyo. Ayon po kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, layunin po ng hakbang na pigilan ng hoarding, labis na pagpatong sa presyo at manipulasyon sa merkado habang pinatatag ang supply ng bigas. Sinabi rin po ng DA na patuloy nitong babantayan ang inflation at maaring i-review ang price cap matapos ang 2 linggong ng pagpapatupad. So, tingnan natin nga kung 50 pesos kada 50 pesos, parang ang tagal ko nang hindi Imported nakarinig rice ng 50 pesos na imported rice. Samantala po, ang BIFAR nagbabala sa mga kaso ng red tide sa Eastern Samar. O mga kababayan mo. Nako, red tide kasing init. Oo, mga patay na isda lumutang po sa Lanao del Norte. Nagbabala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources laban sa pangunguha, pagbebenta at pagkain ng mga shellfish mula sa karagatan ng Eastern Samar at Darama Island matapos makumpirmang positibo na ko ng mga ito sa red tide toxins. Favorite ko pa naman ang seashells by the seashore. Pero ayuhan din ng ahensya ang publiko na huwag basta bumili ng shellfish mula sa mga nabanggit na lugar habang umiiral ang shellfish ban. Mahigpit din pinaalalahanan ang mga mangingisda at seafood vendors na sundin ng kautusan upang maiwasan ang pagkalason at pagdala ng panganib sa kalusugan ng publiko. Samantala, nagdulot po ng pangamba sa mga residente naman at mangingisda ang paglutang ng mga patay na isda sa baybaying sakop ng Tangub City, Baroy, Lanao del Norte. Ayon sa ilang residente, napansin nila ang sunod-sunod na paglutang ng mga patay na isda mula mismo sa bahagi ng Panggilbay. Naku, bakit kaya, no? At dahil po dito, nag-aalala ang marami sa posibleng epekto nito sa kalikasan, kabuhayan ng mga mangingisda at kaligtasan ng seafood na ibinibenta sa merkado. Kaagad namang nagsagawa. Ang dami nga, Pati. Daming patay na Pero hindi ka safe, kung kakainin mo yun dahil hindi mo alam kung kasi, lason yan ang kinamatay. Wag talaga. Kaya paalala po sa mga kababayan natin, na hindi porket nakita nyo dyan ay safe na kainin. Kaya nga po, nagsagawa ng investigasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente.
kabilang sa mga tinitignan dahilan ng mababang oxygen level sa tubig. Yun. Matinding init Yun na sa panahon nga. na initan Oo. sila kahit na nasa tubig na sila. Yeah, ha? oo. Posibleng algae bloom at posibleng pollution or contamination sa baybayin. Kaya nga po, again, pinag-iingat po namin kayo. Huwag kayong kukuha ng patay na isda kung hindi nyo alam kung saan nanggaling. Kumuha na rin ng sample ng tubig ang mga otoridad para sumailalim sa laboratory testing habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa lugar. Sa ngayon, hinihintay pa po ang opisyal na resulta sa pagsusuri ng BFAR upang makumpirma kung ano talaga ang dahilan ng fish kill sa Panguil Bay. Oo, Sayang, mag-iingat Tom. po kayo talaga sa mga shellfish, sa mga tahong, ano pa ba, clams, mga crab. Nako, kasi nga, pag red tide, nako, food poisoning ang kalaban nyo dyan. At ang oras, alas 9:46 na po ng umaga. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:50 na po ng umaga. Ricky, paborito mo ba ang care-care? Anong care-care? Kare-kare. Oo, ay naku, favorite ko yan, yung sabaw, tsaka sabaw, yung- yung puso ng saging ako. Ah, yun ako lang gusto ko, ayoko. tapos bagoong. Ah. Kaya ayun yung kahit ayoko magkanin, mapapakanin ka pa. Paano mo kakain ng care-care na walang kanin? Oo nga, talaga. Diba? Gusto ko yung buntot ng baka, tapos yung may litid. Ako, yan ang gusto Ang ko. maganda sa collagen Beef. naman Oo, yan. oo, oo, oo. Alam mo kung ano ang pinagmulan niyan at ano ang koneksyon sa karehan at karinderya. Ay, meron? Oh, meron daw. Alamin nyo natin po yan, panoorin po natin. Alam nyo rin ba, Oh. may koneksyon ito sa mga Indiano. Oh. Bakit? Kaya alamin natin yan dito sa ASPN. Alamin saan pinanggalingan niya. Kare-kare. Ang karinderya o turo-turo ay karaniwang kainan kung saan makakabili ng mga pagkain, partikular ng iba't ibang ulam at pangmerienda sa abot kayang halaga. Karaniwang parokyano ng mga karinderya ang mga ordinaryong mamamayan, tulad ng mga manggagawa, mga estudyante at iba pa. Bukod kasi sa mura, may tuturing na comfort food ang mga pagkain sa karinderya. Dahil may ihahalin tulad ang kalidad ng mga ito sa lutong bahay. Simple pero masarap, saktong-sakto lang. Pero bakit nga ba karinderya ang tawag natin sa karinderya? Para matukoy ang pinagmulan ng karinderya, balikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas noong 1764. Sa taong ito, sinakop ng mga Briton ang Maynila. Kabilang sa mga hukbo ng Britanya ang mga tinawag na British Sepoy na mga nagmula sa India. Tumakas sa mga Sepoy na ito mula sa hukbo at nanirahan sa Maynila. Partikular sa mga bayan sa probinsya ng Tondo noon tulad ng Taytay at Cainta. Nakapag-asawa ang mga Sepoy na mga Filipina at nagtayo ng kanilang mga komunidad. Dinila nila sa mga komunidad na ito ang kanilang kultura maging ang kanilang mga pagkain. Nagtayo sila ng mga maliliit na kainan sa daan kung saan nagbenta sila ng mga pagkain tulad ng adobo, sinarsahan, tinola, sinigang, inihaw at mga prito. Siyempre kasama na rin dyan ang mga putahing may curry. Ayon sa isang kwento sa kasaysayan, dahil walang mapagkunan ang mga Sepoy ng ilan sa mga sangkap para sa kanilang traditional na curry, gumamit ang mga Sepoy ng mga lokal na sangkap tulad ng mani at bagoong. Ang resulta, isang putahing tinawag nilang kari-kari, na kalaunay naging kare-kare. Inugnay naman ng Kastilang Filipinologist na dating katunggali at kalaunay tagahanga ni Dr. Jose Rizal na si Wenceslao Emilio Retana, ang salitang karinderya sa salitang kari, na Tagalog para sa curry. Sa pag-usbong naman ng transportasyon, tulad ng magbukas ang Philippine Railway noong 1892, mas dumami pa ang mga tindahan ng mga Sepoy. Kasabay nito, mas dumami rin ang mga taong nakatikim sa bagong putahing tinawag na kare-kare, na karaniwan na ngang nabibili noon sa mga karihan. Kalaunay, naging karinderya. Sa paglipas ng panahon, ang kare-kare ay naging putahing mas inihahanda sa mga espesyal na okasyon dahil na rin sa pagiging mas magastos nito sa sangkap. Higit naman tumibay ang reputasyon ng mga karinderya bilang kainan para sa mga naghahanap ng pagkaing abot kaya. Ayan, talaga no, yung
yung mga ng evolution ng words, no? Oo, no? From curry, kasi nga, di ba, the Oo. Indians, yung mga chicken curry, beef curry, o tapos naging kari-kari, kasi yung Oo. kakulay, pero hindi siya maanghang. O Oo. tapos naging karinderya. Oh, tapos kare-kare. Kare-kare. Tapos for the social, care. Care. Oras! Alas 9:55 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Ayan, bago kami magpaalam, Ricky, asan ang listahan Wala mo? nga ako listahan. Friday payday ngayon? Oo, wala akong listahan. Pero ito, lagi nanonood sa atin ang San Juan Police. San Juan Police. So, saludo po kami sa inyong serbisyo. Lalo na yung kanilang women's desk Oh, doon. ako. Happy Kasi birthday. women power eh. Oo. Happy birthday sa aking pinsan kay Cory Vidanes. Oo. Pagpinsan pala kayo? Of course, Tita first Cory? cousin. She is Cory Daza Valenzuela Vidanes. Masarap di ba siya magluto? Hindi, masarap siyang kumain. Happy birthday, Cory! Okay. Happy birthday po! Oo. At tandaan na dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan sa paghahanap po natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan po natin ang ating mga problema. Mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala at patuloy po tayong manalangin. Lalong-lalo na para Amen. sa ating mambabatas, sa ating bansa, sa buong mundo. Tama, Nako, di ba? Para sa buong mundo. Ayan. Makikisabay pa tayo sa crisis sa Middle East eh. Okay, see you on Monday at susunod na po ang Kada Umaga Girls. Mamaya po, alas 9:30 ng gabi, abangan po kung ano nangyayari sa buong mundo. Buong mundo. Sa Mata ng Agala International, dito lang sa Net25. And happy Friday! Friday! Spend your money wisely!